Wala na po kayong may pagkakaila sa akin. Narinig ko na po lahat. Walang kaalam-alam sila Mang Estong at Grace na kritikal ang kondisyon ni Moises sa hospital. Sinabihan ni Grace ang tatay niya na magpahinga na ito dahil hinihintay pa rin niya ang pag-uwi ni Moises. Napabiro pang sinaad ni Mang Estong na ang daya ng binata dahil hindi niya sila sinama sa mga sagrado dahil ang alam nila ay naki-victory party si Moises. Pinagmasdan naman ni Grace ang tatay niya, sabay sinaad niyang hindi niya lubos akalain na dadating din ang araw na yun na magiging okay din ang lahat at magkakasundo din sila ni Moises. Agad namang sinaad ng tatay niya na pinagsisisihan na niya ang lahat na mabuti pinatawad siya ng dalawa, sabay na alala niya si Christine at kung makukuha pa kaya niya ang pagpapatawad ng ate niya. Sabay na alala niya ang araw na nag-eempake ang asawa niya na dahilan ng pag-aaway nila dahil pupunta ito ng Manila. Kaya sinumbat ni Mang Estong sa asawa niya na iiwan sila nito pero pinaliwanag niya na malaki ang kikitain niya sa Maynila at para din sa kanila ang gagawin niya kesa ganun na lang ang palaging buhay nila sa probinsya. Galit na sinumbat ni Mang Estong na pinapalabas ng asawa niya na ginugutom niya sila, pero palabang sinumbat ng asawa niya na yung kinikita niya sa pangingisda ay kulang pa sa bisyo niya, kaya muntik na siyang suntukin ni Mang Estong na agad niya namang sinabing ginagawa niya ang lahat pero sinaad ng asawa niya na kaya tutulungan na niya ito kaya hayaan na niyang magtrabaho siya. Galit na sinumbat ni Mang Estong na gusto lang siyang layasan ng asawa niya. Pasigaw na sinaad ng asawa nito na gusto na niyang lumayas dahil sawang-sawa na siya sa buhay niya sa piling ni Mang Estong, kaya sinampal siya ng matanda na agad-agad namang tumakbo si Christine para saklolohan ang nanay niya. Sabay sinaad ng nanay niya kay Mang Estong na yun na ang huling araw na sasaktan siya nito. Bago mamatay ang asawa ni Mang Estong ay umuwi muna siya sa bahay nila kaya doon na siya namatay at sa araw ng libing niya ay halos ayaw umalis ni Christine na kahit niyayaya na siya ni Mang Estong kaya sinaad niyang tapos na ang paghihirap ng nanay nila na nasa mas mabuting kalagayan na siya, pero sinumbat ni Christine na noon ay grabe ang paghihirap ng nanay nila dahil nagka-cancer ito, pero bago pa siya magkasakit ay lagi na siyang sinasaktan ni Mang Estong. Habang nang makauwi na sila ay humahagulgol pa rin si Christine habang nakatanaw sa dagat, kaya nilapitan siya ni Mang Estong sabay abot sa isang pares ng hikaw na naiwan ng nanay niya. Sabay hiniling nitong sana'y patawarin na siya ni Christine sa kasalanang nagawa niya sa kanilang ina. Sabay nilagay niya sa palad ng dalaga yung isang pares ng hikaw ng kanyang asawa dahil ayaw tanggapin ni Christine. Mas lalo pang humagulgol ang dalaga nang umalis na ang kanyang tatay. Paglipas ng mga araw ay kinausap ni Grace ang ate niya na hindi na siya aalis at kung galit pa siya kay Mang Estong, sabay giniit niyang kahit noong pinagpalit ni Christine ang tatay nila sa nanay nila ay hindi sumama ang loob ng tatay nila sa kanya na laging siya pa rin ang bukang bibig ng matanda na mahal siya ni Mang Estong na mas mahal siya nito kesa sa kanya. Paglipas ng mga araw ay nabuo ang selos at galit sa puso ni Grace sa ate niya dahil puro na lang si Christine ang iniisip ni Mang Estong na pati pag-aaral niya sa kolehiyo ay pinag-ipunan ng tatay nila. Samantalang kailangang huminto ni Grace para makapagtapos ang ate niya, kaya dumating yung araw na sinumbat lahat ni Grace sa ate niya na siya lang ang mahal ni Mang Estong na kahit si Grace ang naiwan kasama ng tatay nila. Dahil sa masasakit na salita na binitawan ni Grace ay lumayas ang ate niya. Sa paglayas ni Christine ay doon niya nakilala si Rafael pero mag-asawa na sila ni Mercedes kaya tinago nila ang relasyon nila noon. Walang kaalam-alam si Rafael na nagbunga ang pagmamahala nila
na wala siyang kamalay-malay na nanganak na pala ang dalaga, pero ang alam lang ni Rafael ay nagtago ito kaya tuluyan na siyang lumayo, pero hindi niya alam na patay na si Christine at si Mercedes mismo ang pumatay, na pati ang batang walang kamalay-malay ay dinamay niya at nilayo niya sa kanyang tunay na ama. Sila Moises at Christine ang tunay na pamilya sagrado at tunay na pamilya ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.